Nagtapos na ang 3-day closed-door training ng Gilas at according sa ating source, ay grabe raw ang pinakitang competitiveness ng Gilas sa last day ng kanilang practice. Wala nang bigayan at sinulit nilang lahat ang bawat minuto mga kapatrol. Hindi lang kasi lahat laro sa court ang kanilang ginawa, kundi meron pa silang water session at nag-workout pa sila in between. And the good news ay, ang lahat ng mga players ay in tip-top condition. At ang may pinakamalaking improvement daw ayon sa ating insider ay sina Carl Tamayo, Kevin Kembao at ang biggest winner ay si Kai Sotto. At baka daw ito na ang panahon ng tatlong young players na finally ma-integrate na sila as key players sa Gilas at magsisimula na ang bagong kabanata ng Philippine basketball. Maganda ang pagkakataon rin ito na magiging training sa tatlong big men para sa mga future international tournaments as they are expected to play a bigger role after 2 to 3 years kapag hindi na kaya ni na Japet Aguilar at Junmar Fajardo. At ang nakakagulat ay kahit 3 araw lang ang kanilang practice ay nasa 50 to 60% ready na ang team dahil nag-level up na raw ang kanilang training. Kung sa unang window, sa Asian qualifiers ay ang mga basic lamang ang kanilang ni-run ng mga plays ni Coach Tim Cone, ngayon ay nagiging mas complicated na raw at mas marami nang nagagawa sina Carl Tamayo, Kevin Kembao at Kai Sotto. Mukhang silang tatlo na ang sasandalan ni Coach Tim Cone sa Olympic qualifying tournament sa frontline, pero kung hindi obra, ay always ready naman sina Junmar Fajardo at Japet Aguilar. At napakahalaga rin ng presence ni Justin Brownlee dahil siya ang magiging stabilizer ng team. And according sa ating insider, ay mas nag-level up daw ngayon ang mga play ng team at mas gumaganda pa ang pasahan ng buong team. Lahat gustong pumasa at lahat nagkakaroon ng equal opportunity sa opensa. And Coach Tim Cone is ready to unleash Kai Sotto sa Olympic qualifying tournament. Meron na raw go signal si Kai to find ways to score depende sa takbo ng kanilang opensa. Pero take note, lahat ng mga kakampi ni Kai ay todo suporta sa kanya. Willing lahat na tumutulong upang maaabot ni Kai ang kanyang NBA dream sa pamamagitan ng Gilas program. Ang last day training ng Gilas sa Laguna ay ang simula pa lang. Ito lang ang first small step para sa napakalaking gagawing hakbang ng buong team para makabalik sa Olympics. Ang Gilas program under Coach Tim Cone is a 4-year program, kaya kahit hindi tayo magiging successful sa Olympic qualifying tournament, ay hindi pa naman ito ang katapusan. In fact, ito pa lang ang simula. And expect great things to come in the future dahil kay Coach Tim Cone at sa 12 players na magdadala ng ating bandila sa larangan ng basketball. Hindi lang kasi ito sukatan kung gaano kagaling ng mga Pinoy players, kundi ito ay sukatan rin kung gaano kagaling si Coach Tim Cone. At ito ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Chess Master, lumalaki na ang katawan ni Kai. Marami nang pahihirapan yan sa shaded area. Bumilis na lang sana ang lateral movement ni Kai. Shout out at Vicente Gadi. Sana Coach Tim Cone, itry mo sa Gilas yung 19-year-old at 6'10 ng Ateneo, yung marunong magdala ng bola at may tira sa labas. Subukan niyo sa practice, baka may makita kayo sa kanya o pwede na gamitin. Shout out at Ramon Morales. It's showtime. Gilas Pilipinas, laban, puso. At balitang NBA naman. Magiging magulo kaya ang Los Angeles Lakers ngayong summer kung ipadala si LeBron James sa kanilang long-time rival. Ang Los Angeles Lakers ay kahahire lamang sa posibleng pangalawang pagpipilian na magiging kanilang ika-29 na head coach at ang pinag-usapan na anyo ay ang dating 15 years sharpshooter ng NBA na si J.J. Redick. Ang kupunan ay papasok sa NBA draft ng 2024 na may isang malinaw na pick sa kanilang agenda at maraming pagpipilian sa number 17. At ang tanong, magpatuloy kaya ang Los Angeles Lakers sa makabuluhang paraan sa hardwood para sa 2024-25? Ang All-NBA Los Angeles superstar, combo forward na si LeBron James, ay siyang pinakamatandang player sa liga, ay magiging 40 years old na sa gitna ng taon.
at hindi malinaw kung siya pa rin ang tunay na number 1 sa isang championship team. At hindi rin malinaw kung ang All-NBA center na si Anthony Davis, whose offensive bag ay malaki na ang pagbawas mula nung kanyang heyday sa franchise noong 2019 to 20, ay versatile enough para maging pangunahing option ng kupunan. Maaring siya lamang ang pinakabagay na maging defensive anchor at volume post scorer, ngunit kailangan niya ng maraming shooting sa paligid niya. Sa nakaraang 2 season, sa ilalim ng dating head coach na si Darvin Ham, natapos ng Los Angeles Lakers sa 90-74 record. Nakapasok sa number 7 seed ng Western Conference sa pamamagitan ng play-in tournament. Ang Purple and Gold ay nakapasok sa Western Conference Finals noong 2023 pero napalto sa isang competitive sweep mula sa eventual champion na Denver Nuggets. At sa nakaraang spring, ang Los Angeles Lakers ay nagharap muli sa Denver Nuggets sa unang round at natalo sa Nuggets muli ngayon sa isang 5-game gentleman's sweep. Sa isang bagong survey na ginawa ng The Ringer staffers, inirekomenda ni Howard Beck ang isang labis na nakakagulat na paglipat upang maipadala sa LeBron James sa isang matagal ng playoff nemesis. Ayon kay Howard Beck, "Let's get nuts. LeBron James to the Golden State Warriors for whatever it takes. I trust Mike Dunleavy Jr. at Rob Pelinka to figure out the details." At this stage of their careers, Stephen Curry, 36 years old, and LeBron James, 39 years old, need each other if they want to chase another ring before retirement. Ang Los Angeles Lakers sa kasalukuyang construction ay walang pag-asa na makapagsabay. At ang Golden State Warriors naman sa kasalukuyang construction ay may konting chance at its best. Pero ang partnership ni Stephen Curry at LeBron James ay maaaring maging napakakulay kahit na sa huling yugto ng kanilang karera. At mas maganda ang posisyon ng Golden State Warriors na makapagkuha kay LeBron James kaysa Los Angeles Lakers na makapagkuha kay Stephen Curry. Noong nakaraang season, natapos ng Golden State Warriors sa 46-36 record at hindi nakalabas sa play-in tournament. Ang pagtutugma ng magiging 37 years old na si Stephen Curry at ang magiging 40 years old na si LeBron James at ang 34 years old na si Draymond Green ay hindi siguradong magdudulot kay LeBron James ng kanyang ika-5 titulo sa liga, pero tiyak na magiging masaya ito. Elsewhere in the piece, Beck's colleague Matt Challenger ay parang nag-advocate na ilipat si LeBron James sa Golden State Warriors